Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga sa lahat. Gerard Claudio here. Kamusta guys? And blessed Monday sa lahat. I want to make this video or this training as an encouragement sa lahat ng mga network marketers na nandito. For those po na first time ako nakikinig, napapakinggan, my name is Gerard Christian Claudio. Gerard Claudio, no, for short. And I'm a network marketer po ako. Kaya nakaka-relate po ako sa lahat ng mga napagdadaanan ng mga network marketer. Just for a note, I'm an active network marketer. Okay? So meaning to say, alam ko yung mga pakiramdam ng mga lumalaban sa negosyong ito. Yung malaking nakita mo sa business na to, and at some point, paano ba? Like, you see this as an opportunity for you to really grow your finances. And sinasabi ko to kasi kasabay ng pagiging excited sa business na to ay pagkakaroon ng mga balakid. Yeah, di ba? Pagkakaroon ng mga challenges, may mga frustration. Lalong-lalo na nasa people business tayo. Which means you don't deal with robots, you deal with people because this is a people building business. You build organization. You develop people. And ako personally, no, sa akin lang naman to. Isa sa mga nahihirapan ako sa network marketing, lalo na nagsisimula ako, is yung emotional part ng business. Like, you expect too much from a person. Marami kami encounter dito, hindi nila napapanindigan yung mga sinasabi nila. Marami kami mapapakinggan dito na ma-encounter dito na marami silang pinangako sa inyo, hindi naman tama. Marami kami encounter dito na demanding. Alam mo yun, these are the things that could drain you. You have that, no? Because this is people business. That's the way. And pero madalas sa mga network marketer, okay na naman sa kanila yun. I think majority is yung challenge natin is either hindi ka makapagpa-pay in, sino nakaka-relate or type relate. Either marami ka naman nakakausap pero wala ka pang pay in, or either wala ka talaga nakakausap. Marami iba't iba sa atin yung mga pinagdadaanan natin. Meron naman dito na nag-grow yung business, biglang bumagsak, na attrition. So there's so many reasons why people are discouraged in this business. So gusto ko lang din kayong i-encourage. So I think advice ko kung nadi-discourage ka sa network marketing. Okay? I-set aside mo muna yung pag-quit. Okay lang ba? I-set aside mo yung pag-quit and then pakinggan mo to para at least ma-encourage ka. No? How do you deal with that? So this is how I will deal with it. And kung magkakaroon tayo ng one-on-one coaching or magpapa-mentor ka sa akin, ito yung isa-suggest ko sa'yo. So the first one is, identify mo ano ba yung nag-trigger ng discouragement. Bakit ka discouraged? Which part? Process ba? Treatment sa'yo ng mga tao? Or meron lang talagang hindi magagandang kultura na hindi aligned sa values mo bilang tao? Napakahalaga ng mga tanong na to kasi hindi natin pwedeng i-generate lahat. Hindi lahat ng mga experiences na napapa-discourage ay pare-pareho. So, let's talk about this one. Kung ang discouragement mo right now, kasi parang gusto mo naman yung negosyo, kaya lang mali lang talaga yung organization o team na nasalihan mo. Dahil nga yung values hindi align sa gusto mo mangyari. Then, isipin mo to. Ito bang sinalihan ko, may chance bang magbago ang direksyon ng team na to? Kasi you have to understand na sa collaborative rin to eh. Kung sabihin, kailangan mo ng collaboration dito ng mga tao. Kung hindi mo siya kayang sabihin na ikaw lang. Magko-collaborate ka talaga sa mga tao. So, titingnan mo kung ito ba yung team na susundan ko. If this is the team that I will work with in the next 10 to 20 years, meron ba kayong improvement na mangyayari? Kasi kung walang improvement ngayon sa mangyayari, isipin mo to. Ito, derechahan. Bakit ka magsistay? Nakuha nyo ba? Bakit ka magsistay? Kung yung values is unethical at mali yung mga tinuturo or hindi tama yung pagtuturo, bakit ka magsistay? Yun yung pinakatanong dun eh. Kasi, nag-gets nyo ba yun? Kasi, unless you decide to detach yourself from the team
I-detach mo yung sarili mo sa team na yon. And then you build it on your own. Build that culture from down top. Tama? So, hindi yung tipong magsisila ako dito kasi wala na akong choice. Kasi i-drain. Example, maraming mapapagawa sa hindi tama. Tapos hindi align. Example, may mga bibilin yung run, swipe ng mga credit card na hindi naman tama, uncontrolled, yung mga spill na hindi tama. Alam niyo, isa sa mga napapansin ko, kaya marami nagpapamentor sa akin. Appreciate ko itong mga nagpapamentor sa akin. By the way, meron akong one-on-one exclusive mentorship. Ito na mga nagpapamentor sa akin exclusive, ang concern talaga nila is, maraming tinuturo sa kanila na unethical. As in guys, pag sinabing unethical, nakita ko yung mga VSL nila, yung mga presentations, and all. Sabi ko, hala, bakit ganun yung sinabi? Like kanina, meron akong session sa isa kong mentor. Sabi ko, ba't ganun yung sinabi? Sabi niya, hindi ko alam coach, kaya ako nga hindi yung... Alam mo yung parang 100% guaranteed. Yung tipong sasabihin na, wala ka ng effort dyan. Alam mo yung mga ganun? Sabi ko, what? Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Tama, that's not true. Hindi totoo na wala kang gagawin. Yung VSL nila, wala kang gagawin dito, ganito. Lalaki lang yung organization mo, hindi mo na effort yan. Hala? Alam mo yun, mga ganong example na mga ganong example, mga ganong halimbawa. So sinasabi ko to kasi na-realize ko lang guys na there are so many people na nag-join sa network marketing na maayos naman yung intention nila, maayos naman yung kagustuhan nilang umangat sa business na to. Kaya lang talagang alam mo yon, yung values nila hindi talaga hindi talaga na-align dun sa gustong mangyari nila, sa gustong sa nangyayari sa team. So kaya na-discourage sila. Agree ba kayo? Type nyo agree and type nyo relate kung relate ka dito sa sinasabi ko. Hello Ma'am Fe, magandang araw. Kamusta? Tama ba? No, so yun yung isang reason kapag hindi na talaga guys, bakit ipipilit? Ito talaga guys, ito sasabihin ko na to. Or magpaka-apply ka. So ibig sabihin, ikaw gagawa sa kultura ng team mo, bakit ka matatakot? Kasi baka mawala ako sa ganito. Alam mo yung mga ganun dahil baka kasi yung support. Like meron akong isa sabi niya sa akin, coach, kasi natatakot ako pag nawala ako sa GC or sa communication, yung support and all. Ano bang support binigay ng apply mo sa iyo? So anong sinabi ko sa kanya, nagpa-mentor din sa akin to. Sabi ko, ano bang support binigay ng apply mo? Di ba ikaw ang nagsabi na wala nang ibang ginawa yung apply mo, kundi pabilihin ka ng products? Tapos alam mo yung mga ganun, like there are cases like that. So sinasabi ko to kasi tingnan mo kung align ba talaga sa'yo. Lalo na kung ethical ang practice. Unethical. Kung ethical issues na siya. Like, marami na nababaon sa utang, maraming mga hindi tamang sinasabi sa prospect, or alam mo yung ganun. So, think about that. Kasi, kung yun na nagpapadiscourage sa'yo, hindi mo kasalanan yung guys eh. Nakuha nyo ba? And mind you, hindi mo kayang kontrolin yung gustong gawin ng upline mo. Upline mo yun eh. May isip din yan. So, ngayon, ako, personally, ganun ako mag-isip. Ngayon, meron ba ako, example, part ako ng isang team. Iniisip ko, dating ko yung mga upline. Okay, ano ba to? Meron ba tong direction? Or do they still have the drive to build? Kasi wala, I'll build on my own. Alam mo yun? Ganun lang. And kaya ko namang i-build eh. Alam mo yun? So, ganun ako mag-isip. That's how I think. Diba? Hindi ko iaasa sa iba yung success ko. So that's ganun siya. Cherry Buhawi, magandang araw. Jeff Alipio, kamusta? Kamusta kayo guys? So yun number one, no? You have to think about that. Isipin mo muna. Ngayon, kung yung discouragement naman is sa proseso ng business, kung yung discouragement mo is yung sa proseso, like, sinatry ko naman, humahato naman ako, bakit wala pa rin, alam mo yung ganun? Ito yung suggestion ko, not so fast when it comes to quitting, think about this. Isipin mo, kung yung upline mo, effective siya na upline, puntahan mo. Ay, puntahan mo, huwag kang mahiyang magtanong. Tama? Kung ako upline mo, huwag kang mahiyang magtanong, huwag kang mahiyang mag-approach sa akin. Mag-usap tayo. Parang ganun yung ano. Kasi, you got to understand, yung mga uplines, hindi naman alam talaga kung nangyayari sa'yo fully eh. Tama? May mga assumptions yan. Parang ikaw rin, ganun din, di ba? O kung may pamilya ka, ganun din. Minsan, akala mo, okay lang. Kaya mahalaga kahit sa pamilya, open communication. Para alam natin yung nangyayari. Tama ba? So ganun din sa mga uplines. Kung effective yung upline mo, diretso, pumunta ka sa upline mo. Okay, by the way, Jared, paano mo i-define yung effective na upline? Ibig sabihin, nasusolusyonan yung problema mo. It doesn't mean na yung upline mo alam niya lahat ng sagot. Okay? Of course, may mga limitations na tayo mga uplines. Pero, nasusolusyonan yung concern mo. So, pumunta sa upline. Nagsisimula ako before sa network marketing. Ako mismo yung kumakausap sa upline ko. Hindi ako yung naghihintay. Hindi ko alam kung bakit kasi gigil talaga ako masenso dito. So ako yung pupunta.
So, ganun yung gawin ninyo. Okay? Um, so, kung proseso lang naman, have someone to talk to. Pero kung wala kang upline right now, ito again, I'm speeding this one. If you want to avail my one-on-one mentorship, avail my one-on-one mentorship. Kahit anong kumpanya ka, I don't care which company you belong, I will help you grow your network marketing business. Just message me, personal message me. Kaya lang guys, premium price to ha. Premium price. Because I will be helping you out sa pag-grow ng business mo. If you want that, we can talk about that and message mo ako. So, ganun, no? Kung nadi-discourage ka, parang wala talaga ako, sir. Parang wala talaga, iniwan ako ng upline and all community, pero gusto ko ilaban dito sa company ko and all. Then, one-on-one mentoring tayo. So, ganun. So, yun. Another one, more than just reaching out to people na makakatulong sa'yo, mga coaches or mentor, the next na isasuggest ko sa'yo, before ka sabihin mo na ginawa mo ng lahat, i-check mo muna kung ilan ba talaga yung activity na ginagawa mo araw-araw. Do you know what I mean? Kasi guys, kailangan maging objective tayo. Kasi nag-fall din ako doon. Sabi ko, grabe, ang dami ko nang ginawa sa business. Tapos, iisa lang naman yung kinausap ko sa buong linggo. Hindi tama, di ba? Parang mali eh. Gusto nating umasenso, gusto nating umangat, pero isa lang yung kinausap ko sa buong linggo. Parang medyo may imbalance dun sa part na yun. Tama? So, ngayon, ang gagawin mo, check mo talaga, ilan ba kinausap ko this week? Ilang kinausap ko yesterday? Ilang kinausap ko 2 days ago? Ilang kinausap ko 3 days ago? Ganon yung style ng pag-think. And dapat objective talaga yung numbers. Ilan? Kung hindi mo na tinatrack yon, I suggest i-track mo siya. Kasi kapag hindi mo tinrack yan, ma-overwhelm ka thinking na akala mo, wala, nag-effort naman ako. Ganun palagi narinig ko, nag-effort naman ako. Pero kung tatanungin mo na, ilang kinausap ko last week? Wala. Bakit ka mag-expect na gagalaw yung business mo? Syempre, nagsisimula ka pa lang. Wala ka pang organization. Buti sana kung may team ka na nag-create ng volume for you. Pero kung wala pa, then, kailangan, alam mo talaga yung figures mo. You know your numbers. Tama? Natututo ba kayo? Type nyo learning sa my chat. O sa my comment ko, natututo kayo sinasabi ko. Type nyo learning, type nyo yes, type nyo agree. Okay? So, yon. Okay? So, i-check your numbers. Check your activities. Kasi kung hindi ka nag-check na activity, akala mo marami kang ginagawa. Pero wala naman pala talaga. Okay? So, what else? Kapag nadi-discourage ka, balikan mo yung giggle mo sa compensation plan. Ako, yan nagpapamotivate sa akin compensation plan. Kaya tayo nandito kasi sa business. So, kanina, katatapos lang namin, nag-update yung company namin ng compensation plan. Not update na binago, but rather, nag-update talaga ng company. Which really, everybody was excited. Kaya nagdi-discuss kami. Next week ulit, magdi-discuss kami ng next part. Kasi, sabi ko, gusto kong i-absorb natin to the next week tayo mag-uusap. Then, Wednesday yung webinar namin, sa presentation namin. So anyway, balikan mo yung comp plan. And ito yung sinasabi na be always excited with the same old thing. Ano ibig sabihin? Kung ano yung nagpa-excite sa yung day 1 ka, dapat nagpapa-excite pa rin yung hanggang ngayon. Kung ano yung part ng compensation plan na nagpapa-excite sa'yo, dapat nagpapa-excite sa'yo hanggang ngayon. John Derek Rotarla, Merly Gaspay, hello! Kamusta kayo? Rolando Kilantang. Yes. Okay? So, balikan mo yung exam. Guys, kailangan mong i-trigger kasi kung by default ka lang gagalaw na parang, ito lang talaga, wala na talaga akong mangyayari. Alam mo mga ganung feel lang, talagang, hindi dapat nagde-decide ka based on feelings. Dapat nagbe-base ka based on paniniwala or principle. So, mature people do that. Grown-ups do that. Hindi po pwedeng gagalaw tayo kung feel lang natin. Okay? Pero kailangan, ma-align mo yung nasa isip mo. May mga katanungan ka ba? May mga questions ka ba? Bakit ka na-discourage? Alam mo yun? And so be excited. Balik kami yung company. Ano ba yung, bakit imaginein mo, no? Tapos mag-imagine ka, ito yung pwedeng mangyari sa organization ko, ganun. So, be excited to that again. Okay. Marami kayong mga katanungan. Another time that minsan, kahit na binabalikan mo na, hindi ka na naniniwala minsan sa pangarap mo kasi marami ka pang mga unsettled na mga tanong. Tama, example, Gerard, niniwala naman ako niniwala naman ako sa kitaan. Kaya lang, paano ko ma-attrition ulit ako? Tapos wala kang sagot. Tama? May mga ganun ba kayo? Paano ba talaga mag-invite? Paano ba talaga Kasi parang, na-invite ko na lahat. Feeling na mga ganun, di ba? May mga skills na concern, which is normal na tanong yun, guys. And ako bilang applying, hindi siya dapat na i-discourage natin yung mga downline natin na magtanong. In fact, kung ang mga downline na nagtatanong, potential na downline yun. Tama?
Maraming kasing mga upline, ayaw nila nagtatanong yung mga downlines nila. Sumunod ka lang, wala, gano'n, tayo parang blind obedience. Guys, hindi ako fan nun eh. Hindi ako fan ng part na yon. Fan ako ng, fan ako ng mag-usap tayo. Nakuha niyo ba yon? Pag-usapan natin ng maayos. Tama? Type nyo yes kung ganun ka din. Tama? So, type mo collab. Type mo collab. C-O-L-L-A-B. Collab kung na-agree ka doon, di ba? So, ganun ako. It's like that's how I see it. Hindi mo pwedeng sasabihan lang kita tapos mag-usap tayo. So, even sa system namin sa team, confident talaga ako sa system namin, sa sistema. Like this is like no other. Like I'm not exaggerating it. Like if I see my network marketing team system, alam ko talaga na piliin mo ako hindi, walang problema. Pero pag pinili mo ako, pag naging part ka sa akin, ako mismo yung ma-mentor sa'yo. At ito yung bibigay ko sa'yo. At hindi ito yung hype-hype na sistema. Hindi ito yung bili-bili na sistema. Hindi yun. Talagang totoong sistema na tama. Okay? Na talagang magpapa-grow sa'yo sa pag-network. Na talagang kikita ka talaga, ganun. Nang legit, ng tama. Nang hindi ka tatambakan ng mawawala ng pera. Diba? Ganun kasi usually nangyayari sa network marketing eh. People are losing money in network marketing in the process, which is I don't agree into that. Okay? Natututo ba? Tabi nyo nga learning kung natututo kayo. So, kung may mga questions ka about skills and system, and some point, Gerard, ayoko mo na mag-avail ng mentorship mo, go to pinoynetworker.org. If you are a self-learner, pinoynetworker.org, pinoynetworker.org. Nandyan yan sa may comments. Sa may comment, click mo dyan. If you're a self-learner, yan isasuggest ko sa'yo. So, those are the lessons and modules na tinuturo ko sa lahat ng mga network marketers regardless ng product, company, or compensation plan mo. Makakatulong sa'yo yan. Go to pinoynetworker.org. Para yung mga tanong mo sa mind mo matanggal. Kasi habang may katanong ka sa mind mo, minsan yun yung nagsa-stop. Yun yung pumipigil sa'yo. Tama ba? Yun yung pumipigil sa'yo na mag-all out ka kasi may mga katanungan ka pa. Palagi lang sinasabi ng mga uplines, huwag ka mag-overthink, mga ganun. Pero nagets ko yung overthinking na part na yon. Pero hindi pa pwedeng hindi ka nag-iisip. Kailangan nag-iisip ka. Negosyo mo yan eh. Tama? Negosyo yan. Hindi pa hindi ka nag-iisip. Kailangan nag-iisip ka. You use this brain. Tama? You plan, you assess. Negosyo eh. Tama, hindi pwede nakatingin ka lang sa langit tapos anong gagawin ko. Hindi, kailangan alam natin yung gagawin. And kung hindi maliwanag, hanap na magko-coach, hanap na mentor. I can offer you the one-on-one mentorship if you want to. But if you have effective upline, go to your upline directly. Okay? So, I hope may natutunan kayo. And ito na din gusto kong sabihin. Just for encouragement, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Please, just so you know, hindi ka nag-iisa sa pag-journey mo. Halos, one way or another, yung mga mabago sa network marketing, matagal sa network marketing, lahat yan na-discourage at some point. Lahat yan na-discourage. Think of it as a training ground for you. Huwag mo siyang iisipin na mahirap. Isipin mo siya nagtitraining ka. And if iniisip mo siya na nagtitraining ka, I want you to look at it in a way na, okay, made-develop ang character ko dito. Kapag ganun yung mindset mo, na tinitingnan mo yung mga nangyayari sa'yo sa network marketing business mo, something that is that will cause growth for you. Ibig sabihin, kapag nag-grow ka, sabay ang tagumpay mo sa business. Tama? So, huwag kang maiinip. I think isa sa mga pinakamali ng karamihan ng mga nagde-network, naiinip. Naiinip sa resulta. Naiinip sa proseso. Naalala ko, meron pa, ayoko niyang ganyang sistema. Gusto ko yung mga mag-ads lang ako, mga ganun. Think about, can you set ads for a moment? Like, can you just sit down and say, so, ads is not the only way to build business. You get, just so you know. Don't be so obsessed with ads. Like, there are so many ways to build this business, and I want you to be as open as you can. Right? Ako personally, sa akin may automation aspect of business ko. And I'm just grateful na na-figure out ko siya. So ang gusto ko i-emphasize sa iyo dito is everything is process. Bigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon na hindi nagrereklamo sa proseso ng negosyo. Bigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon na maaral ang bawat hakbang ng negosyong ito. Hindi siya madali. And it will never be easy, guys. Sasabihin ko sa inyo ito, there will always be pressure
Pero pag napapressure ka, indicators ang mga yan. Ibig sabihin, tama yung direction mo. Ibig sabihin, nag-grow ka. Kasi wala pong nag-grow sa relax. Wala po talaga. Wala pong nag-grow sa buhay ng relax lang palagi. Hindi po talaga. So, every step of the way requires, every next level of success requires the next level of you. And the next level of you is required to undergo a next level of challenge. Nakuha nyo ba? So, kapag nadi-discourage ka, normal lahat, nadadown tayo. Kahit ako guys, nadadown ako, huwag kang mag-alala. Ako nadadown ako, nadi-discourage ako, nadi-disappoint ako. Siguro ang pagkakaiba ko lang sa karamihan, aware na kasi ako. Kumbaga may self-awareness na ako ba? Like conscious na ako na, okay, discouraged lang ako. Ganon. And I already know what to do. Tama? So, hindi na yung tipong napupuruhan ako, parang hanapin ko muna yung sarili ko, mga ganong, di ba? Hindi ganon. So, alam ko na, okay, so this is just an emotion, this emotion will just fade away. And I'll tell you 100% of the time that's true. Yung emotion natin, come and go yan. Pero, ang kailangan mong gawin today, kailangan mo siyang gawin today. Kasi yung ngayon, hindi mo na mababalikan yan bukas. Tama? Yung nakaraan, kahapon, wala na yun. So, kung ginamit ko tong linggong ito, ginamit ko tong taon na to, ginamit ko tong buwan na to, sa kakadrama or inaayawan ko yung proseso, ano mangyayari sa akin? Walang mangyayari, hindi ako uusad. So, ganun din sana sa karamihan na nandito sa inyo. Okay? Natututo ba kayo? Type nyo nga inspired ko na inspire kayo dito sa mga napakinggan nyo tonight. Okay? So, tuloy-tuloy lang, mga network marketers. Makakahanap ka rin ng organization. Pero more than just makakahanap ng organization, yung napagdadaanan mo sa negosyo, kailangan mo ma-outgrow mo siya. Kasi kapag nagka-team ka, do you think for once yung team mo magkakaroon din ng discouragement? Absolutely mag-discourage din yan. So at least meron kang maituturo sa kanila. Meron kang encouragement sa kanila. Kasi napagdaanan mo. Tama? Type nyo tama sa may chat, sa may comment kung tama yung sinasabi ko. Right? So, yun yung mga pointers. I hope nakuha niyo yung mga pointers na yun. Share nyo to. Tag nyo mga ka-teammates dito if you find this valuable. God bless everybody. See you again to next video. Bye-bye.